Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. It's always a privilege na matasan po ng ating mahal na pastor na magbigay ng mensahe. Tayo po tayong lahat and grab your King James Bible. Amen. Amen. Salamat po sa mga bisita na kasama natin this morning. Kagalakan po namin na kayo makasama sa Christian Bible Baptist Church sa aming pong panambahan this morning. Hebrews chapter number 13. Hebrews chapter number 13. We'll read several verses. From verse number 7 hanggang verse number 9. Hebrews chapter 13, verse number 7 hanggang verse number 9. Are you there? Amen? Basahin po natin nang sabay-sabay, verse number 7 hanggang verse 9. Ready now, read. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats which have not profited them that have been occupied therein. Tayo po saglit na manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa privilege na binigay niyo po sa amin this morning. Salamat po sa mga bisita na kasama po namin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong provision sa amin that we have your word in our hands na amin pong binabasa at pinag-aaralan. Salamat po, Panginoon, simbahan na ito na inyo pong ginagamit upang maraming mga taong hindi pa nakakatiyak ng langit ay maunawaan nila ang simpleng paraan niyo po ng kaligtasan. Maraming mga individual, families na bagong buhay, inayos niyo po, Panginoon. At hanggang ngayon ay natututo mula sa mga prinsipyo at sa inyong salita na aming pinag-aaralan. Continue to bless our service this morning, Holy Spirit. Kayo po ang mangusap sa puso't isipan ng bawat isa. Magligtas po kay mga kaluluwa. Encourage niyo po inyong mga anak this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon, wala pong may dalang palaspas. Amen. Now, nakakatuwa pong basahin ang salita ng Diyos dahil every time we carry our Bibles sa church, ay meron tayong natututunan. Amen? Katulad sa talatang ating binasa, sa verse number 7, ang sabi po ng Bible, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Salamat sa Panginoon na merong lingkod ang Diyos na kanyang ginagamit sa ating simbahan. Of course, He is our man of God, our pastor, Dr. Ed Lorena. And the men na ginagamit ng Panginoon, the men and the women of God na kasama niya sa gawain, na siyang nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Now, makita po natin dito sa verse na binasa natin yung word na remember. Pag sinabing remember, ano bang ibig sabihin ng remember? Remember, alalahanin. Huwag mong kakalimutan. No? Remember. Kaya sinabi ng Diyos na remember para i-preserve natin ang sarili natin na hindi natin makalimutan. It is to preserve from being forgotten. It is very tragic as a member of this church, bilang isang mananampalataya na kinalimutan na natin ang mga taong ginamit ng Diyos para tayo ay lumago sa pananampalataya. Ang nakakalungkot ay kalimutan natin doon sa mga pagkakataon na dapat ay inaalala natin. Remember them which have the rule over you. Now, kailan ba natin dapat alalahanin ang man of God? Of course, sa pamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Napakahalagang maalala natin ang ating pastor. Ano ba ang sinabi ng pastor natin? Ano bang tinuro sa atin mula sa salita ng Diyos? Kaya depende yan sa ating napapag-aralan ng salita ng Diyos. That's why I am so thankful personally sa ginamit ng Panginoon sa aking buhay bilang isang mananampalataya. And I believe ganun din sa iyo na ginamit niya ating pastor to help us follow
God. A very simple message this morning. Following God through the man of God. Following God through the man of God. Makikita natin na bilang miyembro ng simbahan na ito, tayo ay naka-align sa ating pastor. Hindi tayo nakahiwalay sa ating pastor. Ibig sabihin, sinasamahan natin siya sa kung ano ang sinasabi ng Diyos para sa simbahan na ito. Merong purpose bakit mayroon tayong pastor. Merong purpose bakit binigyan tayo ng leader ng Diyos. Merong nagpapastor sa atin. Nakakalungkot kapag ka sa isang flock, sa grupo ng mga tupa ay walang pastol. Dahil siguradong mapapahamak ang kanilang buhay. Salamat sa Panginoon, our pastor is the under-shepherd of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dahil kung walang salita ng Diyos, ay tao na ang naggagabay sa atin. But because we have the very Word of God, which is our final authority, mauunawaan natin that our pastor is the under-shepherd of the Lord Jesus Christ. To remember is a command from God. Remember them which have the rule over you. We thank God for our man of God. Amen. Isa sa prayer natin, Lord, salamat po sa aming pastor. Ang aming pastor ay hindi namin nakikita sa television, hindi namin nakikita sa kung saan at nasa politics. He is purely for the ministry. We thank God for him. Salamat sa ating pastor. Ang ating pastor ay hindi nagbago. It's because of the influence of the Word of God in his life. Apart from this book, ano kayang buhay meron ng ating pastor? At anong simbahan meron tayo? At anong pamilya meron tayo? Anong Kristiyano ang bawat isa sa atin kung ang ating pastor ay hindi naging tapat sa salita ng Diyos at umalis sa prinsipyo ng salita ng Diyos? We better be thankful sa Diyos na ang ginawa niya sa atin, binigyan tayo ng pastor na meron tayo ngayong umagang ito. We thank God for him. Nakita natin kung paano ang Diyos kumilos sa simbahan na ito through our pastor. Nakita natin how did God perform. Paano tayo turuan. Paano ang simbahan ay mag-strive. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi pwedeng magbago. Ang pangako ng Panginoon ay pangako pa rin niya hanggang ngayon. Ang pangako ng Panginoon sa perpetuity ng simbahan ay pangako pa rin niya hanggang ngayon. Nung sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Napakalaki na responsibility ng ating pastor na pangalagaan ang mga prinsipyo na itinuturo sa atin, ang mga standardiya kung bakit ang simbahan natin ay simbahan pa rin natin, at ikaw mismo na magpapatotoo na matagal ng miyembro ng simbahan na ito. Thank God we have this kind of church that for 46 years it's still preaching the gospel that only Jesus saves. The emphasis did not change. Sabi ng Bible, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. I love my Bible, the King James Bible. Pag binabasa natin to, talagang nilalagay natin sa ating puso. Ninanamnam natin, nilalasap na. Sino nagturo sa atin yan? Tayo ay hinamon na magdala ng Biblia. Every member of this church ought to have his or her own Bible. Parating sinasabi na ating pastor, nakakabili ka ng mamahaling cellphone, ng mamahaling gadget, pero wala kang Biblia. As a member of this church, you must have a copy of the Word of God, this blessed book, the inspired Word of God. At pag bibili ka, titingnan mo, anong nakalagay doon? Baka mamaya nakalagay,
New King James. New King James kasi bago yan eh. Bago yung Bible. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Dapat King James Bible. Ang sarap basahin ng salita ng Diyos. Ito ang aklat na ibinigay sa atin ng ating pastor. Now, sabi ng Bible, who has spoken unto you the word of God, whose faith follow. Can you imagine yung pananampalataya ng ating pastor? Kung saan tayo dinadala. Kaya nga ang ganda ng tema natin, faith that drives in 2025. Alam niyo po bang hindi lang ngayong 2025 natin masasaksihan ang pananampalataya na meron na simbahan na ito, kung saan ito nagsimula at kung nasa na tayo ngayon. At kung ano pa ang gusto ma-accomplish ng Diyos sa ating simbahan. Marami nagsasabi, hindi makapag-strive ang CBBC. Hindi makakausad yan. But look what happened. Kung ano ang ginawa ng Diyos. Kung paano ang Panginoon nagsimula sa gawain dito. Unti-unting binibless ng Diyos. Nakita natin kung paano ang Diyos nag-provide for the needs of our church. Sinong nag-e-enjoy ng old building? Sino nag-e-enjoy ng mga facilities natin? Sino nag-e-enjoy yung court natin doon sa dulo? Sino mag-e-enjoy nun? Yung mga miyembro ng simbahan. Meron tayong upcoming NBYC and almost 2,000 delegates ang nandito. Paano natin yun i-in-house? Kung wala tayong malaking facilities. Kung hindi provision ng Diyos. At yung pananampalataya ng man of God na nagli-lead sa atin, let's go! Let's move forward! Sige, gawin natin yan. Hindi basta-basta yung na-accomplish ng Diyos sa ating simbahan. At tayong sumusunod sa Diyos, we are following God through our man of God. Now, ayaw ng Diyos na tayo ay madala lang ng basta-basta kung saan-saan. Kaya nga sabi ng Bible, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Yung conversation po dito, hindi ito yung pakikipag-usap, hindi ito yung sinasabi lang. Hindi lang tayo nasunod sa ating pastor dahil ang ganda ng mga pananalitang sinabi niya. Hindi po yun ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin po niyan ay yung buhay na itinalaga para sa pananampalataya at para sa gawain ng Diyos. Let's try to evaluate kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating mahal na pastor. Next Sunday, meron tayong celebration ng kanyang birthday, 70th birthday. Alam ko, pag 70 na, hindi na aktibo yan sa stress level ng trabaho na meron ang pastor na katulad ng ating pastor at yung engagement niya sa trabaho ay sobra-sobrang grabe. And every time magpipreach, alam niyo po, ang preaching, ito ay katumbas ng 8 hours labor. And still, he's preaching in the morning, he's preaching in the evening. Ngayon po ay nandun siya sa isang simbahan na hindi ko alam kung air-condition ba yun. Ay siguradong tagaktak ang pawis, pagod, magbabiyahe at mamayang gabi, magpipreach pa sa atin. What a man of God. We are so blessed. Na ating pastor ay hindi nagpapahinga. Tuloy-tuloy lang. Sabi niya, gusto ko magpagamit sa Diyos hanggang sa panahon na gusto akong gamitin ng Diyos. As a young preacher, I am inspired with our man of God. A lot of pastors are inspired with our man of God. And we, members of this church, maraming mga Baptist din at mga mananampalataya, how they wish malapit ang bahay nila at dito sila magsisimba sa atin. At tayo nandito, privileged member of Christian Bible Baptist Church. Blessing ng Diyos sa atin yan. Nakakalungkot pag na-miss natin yung blessing ng Diyos para sa atin. Ang ibig sabihin ng conversation, yung manner of life. Yung
pang-ministry na buhay. Matutulog ang isip, ministry. Gigising ang isip ay gawain ng Diyos. Now, sabi ng Panginoon sa verse number 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Kung paano ang Diyos kumikilos sa kanyang mga anak na tayo ay maproteksyonan, hindi pwedeng magbago ang Diyos. There's always a man of God in every generation na gagamitin ng Panginoon. Now, in our lifetime, in our generation, we have a man of God in our place. We have a man of God in our lives. Na meron tayong sasabihin na ako'y nabuhay. Katulad ng mga lingkod ng Diyos na nasa Biblia. Kung paano sila tinuruan ng mga man of God. And they can say na sa sarili nilang buhay, I have a man of God. My man of God is Moses. My man of God is Peter. At tayo sa generation natin, our man of God is our pastor, Dr. Ed Lorena. Pag nananalangin ako, sinasabi ko, He's my man of God. Panginoon, ingatan niyo po yung man of God namin. Pagalingin niyo po yung man of God namin sa kanyang karamdaman. He's turning 70. Yung kanyang katawan ay hindi na katulad nung dati. Mabilis na siyang makasagap ng sakit. Yung kalakasan niya noon ay hindi na. Kaya may sports fest tayo. Makikita niyo po yan sa sports fest natin. Kung paano siya mag-dribble ng bola at magkakaroon ng parang Red Sea, no? Hati, no? Sige po, Pastor. I-shoot niyo na po yung bola. Kung sinong bumangga, tanggal ang membership. Subukan nyo lang. Alagaan natin yung man of God natin eh. Wala namang ibang magmamahal sa pastor dito, kung hindi mga miyembro. Eh kapag nag-preach siya sa ibang simbahan, attentive yung mga tao, how much more sa kanyang simbahan na kung saan siya nagpapastor? He's our man of God. God doesn't want us to be carried away. Sabi nga sa verse 9, be not carried about with diverse and strange doctrines. Marami na pong doctrines na hindi para sa atin eh. And those are strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. Kaya nga, dapat talagang yung appreciation natin, salamat, tama yung napapakinggan ko. Wala namang ipinangaral ang ating pastor na wala sa salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon na hindi nagbago ang mensahe na kanyang ibinibigay sa atin. He's the one who taught us paano mag-soul winning. Marami sa atin naligtas sa pamamagitan ng preaching niya about the gospel. Marami sa atin ang na-encourage at tama ang simbahan na aking kinabibilangan, tama ang katuruan about the local church. Alam natin kung ano yung simbahan na itinatag ng Panginoon, and that is the Baptist Church. Salamat, meron tayong simbahan na alam natin na ang founder ay hindi ang tao kung hindi ang Diyos mismo. Salamat, meron tayong salita ng Diyos. We have the Word of God. Salamat, meron tayong standardiya. The standard is the Bible standard. At ito'y King James Bible standard. May dahilan kung bakit ang mga kalalakihan ay pag nagbihis, lalaki. Pag tiningnan mo, lalaki talaga yan. Mapapakinggan mo sa pulpito na ito na ang mga lalaki ay hindi dapat nagsusuot ng bestida at ng palda. Kasi lalaki ka. Pag nagpagupit ka, dapat gupit lalaki. Pag kumilos ka, dapat kilos lalaki. Pag nagsalita ka, ang boses mo, boses lalaki. At ganun din naman sa mga kababaihan. Huwag nyo nang pangaraping maging lalaki. At huwag mo ring isusuot ang mga kabihisan ng mga kalalakihan.
Di ba sa sign nga sa mga restroom nakalagay pagka nakapalda, babae. Pag nakapantalon, lalaki. Kaya ang babae dapat hindi nagpapantalon. Kasi unbecoming a woman. Ang lalaki dapat hindi nagpapahaba ng buhok. Walang buhok pwede, pero wag magpahaba ng buhok. Because unbecoming a man. Salamat merong salita ng Diyos. At ang ating pastor ay matapang mangaral ng salita ng Diyos. 46 years, 47 years pastoring this church. Can you imagine that? We have seen the grace of God. We have seen the hand of God, the power of God. Ilan yung mga anniversaries natin at nagbibigay siya ng goal. And we have reached that goal. We have seen souls saved, new converts in our church because they follow the Lord in the water of baptism. Nakita natin kung paano ang Diyos mag-provide para simbahan na ito. Nakita natin kung paano ang Diyos sumagot sa mga panalangin para sa mga pamilya, para sa mga young people, para sa mga kabataan ng ating simbahan. Nakita natin ang vision ng ating pastor ay vision ng Diyos dahil nakakita tayo ng mga kaluluwa na naliligtas. Three simple things this morning. How can I follow God through the man of God? Sabihin natin, susunod ako sa Diyos. Pero mas masarap sumunod sa Diyos na meron kang sinusundan. May guide. May example ang Panginoon sa atin. Na tinutulungan tayong maging handa sa pagharap natin sa Panginoon. Pwede naman tayong iwanan ng ating pastor eh. Pero bakit hindi niya ginagawa yun? Kasi tinutulungan tayo. Pwede siya maging selfish, pero selfless na klase ng paglilingkod. Mas maraming oras para sa gawain ng Diyos. Yung iniisip niya, yung engagement sa gawain ng Panginoon ay gano'n na lamang. How can I follow God through the man of God? Number one, by following His leadership. By following His leadership. Pag walang leadership, malaki ang problema sa pamilya. Pag walang leadership, malaki ang problema ng barangay. Pag walang leadership, malaki ang problema ng community. Pag walang leadership, malaki ang problema ng bansa. Sa simbahan, dapat merong leadership. And we're so thankful na ang ating pastor ay binigay ng Diyos to lead each and every one of us. Meron tayong sinusundan. It is always a follow me as I follow Christ. Proverbs chapter 13. Proverbs chapter 13, verse number 20. Sabi po ng Bible sa verse number 20, He that walketh with wise men shall be wise. Bible principle, He that walketh with wise men shall be wise. But a companion of fools shall be destroyed. Evil pursueth sinners, but to the righteous good shall be repaid. This is a Bible principle. Na kung sino ang sasamahan mo ay depende kung mapapabuti o mapapasama ang iyong buhay. Kaya nga totoo yung kasabihan, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Ang dami mong friends sa Facebook, pero si pastor hindi mo friend.
social media lang naman yan eh. Yes, social media lang yan. Hindi naman yan eh. Pero sa totoong buhay, friend mo ba talaga si pastor? Ikaw ba yung member na pagkatapos niya mag-preach at pagkatapos na tinamaan ka, ay lalapit ka pa rin sa pastor at magpapasalamat ka? Sasabihin mo, pastor, salamat po. Totoo po yung sinabi niyo. Yan po ay prinsipyo ng salita ng Diyos. Salamat, meron kayong tapang na ipangaral yan dahil yan ang kailangan ko. O pastor, ang sakit naman nun, tinamaan mo ko. Wala ka na bang ibang gustong patamaan kung hindi ako? Abay, napaka-special naman natin. At magpapasalamat pa rin ako sa pastor. Kami po, we have this privilege na hindi lamang namin siya napapakinggan dito sa pulpit, kundi sa everyday na buhay namin. And a lot of times, makakatanggap ako ng reprimand and I can run to him and tell him, sorry po, mali po ako. And I'm crying. At nagpapasalamat. Sabi, ayaw ko pa masira yung relationship natin. Hindi po yun yung intention ko. Sorry po, mali po ako. I am thankful I have a man of God. We have a man of God to enjoy. Hindi basta-bastang kumarga ng lahat ng mga burdens, especially the burdens of the members of Christian Bible Baptist Church. Ilang mga pamilya ang may problema, ilang mga individual ang merong message sa kanya, personal message, Pastor, I need a help, I need some prayers. Ilan yung mga counseling na ginagawa natin, Pastor, at yung problema na hindi naman pagkatapos ng usap ay tapos na, dala-dala niya yun. How can we be a help to our man of God? By following his leadership. His leadership is the manifestation of the act of God in his life and in our lives. Sino pang magkukorek sa atin kung hindi ang Diyos? At hindi ba kayang kausapin ng Diyos ang ating pastor? Para bigyan tayo ng mensahe, makapakinig tayo ng pananalita na eksaktong para sa atin. At Panginoon, I really needed that. Panginoon, salamat po. You have greatly used my pastor. Magpapasalamat ka ba kay Kibuloy pag mayroon kang nagustuhan sa sinabi niya? Siya ba ang pastor mo? Kaya mo bang puntahan yung TV evangelist na tuwang-tuwa ka doon? Salamat po sa sinabi nyo. Na-bless po ako. We have a man of God in our place. Na dapat nating i-grab yung opportunity to thank God for Him. Tignan niyo po, 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5, verse 2 and 3. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof. Responsibility po ito ng pastor eh. Sabi ng Bible, taking the oversight thereof, not by constraint. Alam niyo po yung kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng pastor? Pag siya naglingkod sa Panginoon, at siya nag-lead ng church, hindi ito burden sa kanya. Yung parang napipilitan lang. Hindi po natin nakita ang pastor natin na napipilitan lang magpastor. Kundi siya'y nagpapastor na ini-enjoy niya yung tagubilin, yung responsibility na inatang ng Diyos sa kanyang buhay. Very stressful yung trabaho na meron siya, yung calling ng Diyos para sa kanya, specifically being a pastor of this church. Kausapin nga lang po natin yung mga area captains, yung mga problema sa mga areas. Hindi naman area captains na nagdadala niyan eh, ang pastor eh. Arm lang po kami. We are just an arm of our pastor in our area. Sabi ng Bible, not by constraint, but willingly. Yung willingness to serving God sa responsibility na binigay ng Diyos sa kanya sa ministry na siya ay involved,
Sabi ng Bible, not for filthy lucre, but of a ready mind. Our pastor is not a great waster. Ang pastor po natin ay napaka-meticulous sa church na meron tayo kung paano ang simbahan ay magpa-purchase ng mga properties, vehicles, mga kailangan natin sa ating church. Alam ng ating pastor ang lahat ng gastusin sa simbahan. Kaya nga yung ilaw na nakabukas, na iwanan ng mga workers, nagagalit siya eh. Sinong naka-assign dyan? Bakit hindi chinek? Electric fan, mga Sunday school ngayon, nagbabaan yung mga young people. Baka may electric fan na bukas doon. Baka may ilaw na bukas doon. Baka merong hindi nagsara at nagpatay, nagtanggal ng mga sinaksak. Meron tayong old building, andyan yung mga Sunday school kids. Somebody needs to be responsible of what we are doing sa lahat ng ating ginagawa. Kagabi, late night, nagpe-prepare para sa auditorium, preparation for Sunday. You can see na ito ay chinecheck pa ng ating pastor. Kaninang umaga, I've heard na meron siyang tinawagan na kinakamusta niya ang service natin. His concern ay kung ano yung nangyayari sa atin, anong meron sa atin ngayon, ano yung ating ginagawa. Dahil wala namang ibang nagpa-prompt sa kanya na gawin yung responsibility niya, but the Lord Jesus Christ Himself. The way He communicated with God and the way He studied His Bible, ay ganun na lang. Kasi pwedeng, He's just an ordinary person, just like you and me. Tinatamad, minsan ayaw magsimba, minsan pagod. Ngayong week ko, si Pastor parating napakinggan na pagod siya, mahina yung katawan niya, hindi magandang pakiramdam niya. Kasi siya daw ay nagdi-detox. Puro gulay lang ang kinakain. Sabi ko, nakakahina talaga pag puro gulay ang kinakain. Dapat may lechon, may taba, may barbecue. Parang malakas. Meron siyang schedule eh. Because he wants to be healthy. Gusto niya makarecover yung kanyang katawan. Kung ano man yung mga bagay na nandyan na dapat matanggal. Yung projection niya ng kanyang... Can you imagine ilang taon na lang po? 50 years na ang CBBC. Golden years ng CBBC. At yung mga pinaplano niya at yung projection, the vision that he has is bigger than himself, bigger than his timeline, bigger than the capacity na isipin ng human mind na magagawa natin. At ako mismo sabi ko, parang hindi natin kaya yan. Pero tama yung sinasabi niya, hindi natin kaya. Wala tayong resources, pero ang Diyos natin ay mayaman. Naalala ko nandun sa old building, ang sarap ng simoy ng hangin dyan. Pag nakikinig ka ng preaching, no, yung hangin na galing dun sa palayan po yan, wala pa yung Shopwise, talagang ihiheli ka na makakatulog ka. Pero may dadapong tipaklong sa'yo, magigising ka. May mga times malamig doon, may mga times mainit doon. Lumipat dito, ang init noon, nung wala pa yan, may pader pa yan. May bintana lang na maliliit, mainit. Ang lalaki ng mga electric fan na nandito. Pag bumukas yung electric fan at doon ka nakatapat, hindi mo na maririnig yung boses kasi yung marinig mo yung lakas ng hangin. Yung ugong ng electric fan. Naalala natin, meron pa nahuhulog na ceiling fan. Sabi niya, yung hindi nag-offering, mahulugan ng ceiling fan. Tapos nagkaroon ng air conditioning units ang ating church. Parang imposible. Nagkaroon ng extension. Paypay sila ng paypay doon. Ngayon, naka-air condition na rin sila doon. Mag-e-expand ang church. Sabi, iti-tear down to. Dito sa side. Sabi natin, parang imposible yun. Pero itong kabila, hindi na nire-renovate. Mini-message na si pastor. Binibenta na rin.
Yung tamang presyo na lang ang inaantay. At inaantay natin yung timetable ng Diyos. Sabi ng iba, parang imposible. Pero ang Diyos ay nagbubukas na ng opportunities para simbahan natin. At tayo, anong ginagawa natin? Sumusunod lang tayo sa leadership ng ating pastor. Sinasabi niya, let's prepare. Meron tayong NBYC, let's prepare. Let's get the job done. Let's make this anniversary the greatest anniversary in the history of CBBC. At sasabi niya, it can be done. What a great blessing na tayo ay nasunod. Nakita natin, nung umpisa, bibili ng campsite, nagkaroon ng campsite doon sa maliit na piece of land. Nag-provide ang Diyos, ang laki, ang hirap na pong ikutin ng campsite natin. Inikot namin, talagang hindi pwedeng wala kang dalang tubig. Pero sabi nung architect, ng mga engineers, pag na-develop to, meron kang daladalang bike or cart or something or kabayo. No? Ang bihira, ang sarap nun Na-imagine ko yung gagawin doon sa campsite, pupunta doon yung mga seniors, sigurado sa layo ng biyahe, mapapagod, pero pagdating doon, wow! Marirefresh ka. Yung mga young people, merong youth revival, magkakaroon tayo ng family camp, magkakaroon ng couples retreat, kanya-kanyang tent. Pag magkaaway, dalawa yung tent. Nakikita natin yung gagawin ng Diyos by following His leadership. Sabi ng ating pastor, He doesn't plan to change. He will not stop preaching the gospel. How can I follow God through the man of God? Number 1, by following His leadership. Number 2, by following His fellowship. Ang tanong, sino ang parati mong ka-fellowship? Kasama ka ba sa fellowship na nandyan ang man of God? Kaya nga pag meron tayong event sa church, grab every opportunity. Okay, working men's fellowship with the man of God. Couples fellowship with the man of God. Choir members fellowship with the man of God. Men's fellowship with the man of God. Minsan kapag kami fellowship, ang tanong, andiyan ba si pastor? Oo, andiyan si pastor. Ay, hindi na ako sasama. Ibang young people, ganun eh. Pero pag nalaman, andiyan si pastor talaga? Sasama ako. Bakit? Ano po bang fellowship kapag ka nandiyan ang ating pastor? 1 John. 1 John chapter 1. Sabi po ng Bible dito sa verse number 1, basahin natin hanggang verse 4, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, that we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. Verse 3, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Every time na meron tayong fellowship with the man of God is the same fellowship, na fellowship yan with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit tayo merong fellowship ay dahil sa Diyos na meron tayo at sa Panginoong Kristo na nasa ating puso. Wala naman po tayong fellowship na ang pinag-uusapan natin ay politics. Kung meron mang mga problema, ay iniisip natin saan sa salita ng Diyos gagawa ang Panginoon through His Word. Ito'y fellowship with the pastor. Kapag may fellowship
kasama ang pastor, siguradong may salita ng Diyos. May mga prinsipyong iiwanan sa atin. Mayroon tayong wisdom na makukuha. Kapag fellowship with the man of God, siguradong walang sigarilyo. Fellowship with the man of God, siguradong walang away-away. Fellowship with the man of God, siguradong walang inuman. Walang lasingan. Ang meron tawanan. Ang meron ay papuri sa Diyos. Masarap makipag-fellowship kapag kasama mo ay kapwa mo mananampalataya. Especially kapag naimbitahan natin at kasama natin ang ating pastor. Ang simbahan po natin ay sobrang laki na. Kaya nga meron na tayong mga areas. May mga area captains. Pero hindi ibig sabihin may area-area na tayo, ay hiwa-hiwalay na tayo at kanya-kanya na tayo. Meron tayong area captains para maitawid yung mga area members sa ating pastor. Fellowship with the pastor by following his fellowship. Alam niyo po yung role ng man of God sa 1 Corinthians chapter 1? 1 Corinthians chapter 1. Verse number 4. Sabi ng Bible, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given to you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by Him in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no division among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind, in the same judgment. Kaya nga yung fellowship with the man of God, ito ay tutulungan tayo para kung ano kaya yung naisip ng aming pastor, ay magkaroon din tayo ng idea, and later on, ma-realize natin, oh, sarap talagang mayroong pastor. Buti na lang po, pastor. Maraming beses sa buhay natin, magpapasalamat tayo, pastor. Buti na lang po, nagtanong ako sa inyo. Pastor, salamat po. Buti na counselan niyo ako kung anong aking gagawin. Pastor, salamat po na ipanalangin niyo po ako. Pastor, salamat po na meron kaming pwedeng puntahan at sabihan ng aming problema. At papayuhan nyo kami. Ilan sa mga members natin na nagkaroon ng special encounter with our pastor, na nakausap mo siya personal. At ikaw ay nagpasalamat, Panginoon. Pastor, salamat po sa prayers. Sinagot ng Panginoon yung aking panalangin. That's the role of the man of God. Namamagitan sa problema. Pero hindi naman po, kapag may problema lang tayo nalapit sa pastor. Dapat sa umpisa ay nalapit na tayo. Hindi sa, gaya naman kayo, pag kinakausap niyo lang ako, pag may problema eh. Pero nung wala pang problema, kayo lang nga nag-usap eh. Kaya mahalaga humingi ng counsel sa man of God. Kung ikaw ay nagpaplanong tumira sa ibang bansa, magpaalam ka sa pastor. Tara, pastor, meron po ba kayong kilalang church doon or pastor na pwede naming simbahan? Or tama po ba itong gagawin kong decision, pastor? You talk to the man of God. Kausapin natin ang ating pastor. As counsel, tayo ay humingi ng prayer. Let's enjoy his teaching. Let's enjoy the doctrines that is being taught. Let's enjoy the standards. Let's enjoy the encouragement. At pag tayo ini-encourage, magpa-encourage naman tayo. Pag nag-preach ang ating pastor, sometimes merong reprimand, sometimes pagalit, sometimes direct to the point sasabihin sa atin, sometimes encouragement. At pag in-encourage tayo, magpa-encourage tayo. Pag nagpapatawa siya, tumawa ka. Kasi pag hindi ka tumatawa, halatang may problema ka. Serious? No? Nagtatawa na kaming lahat, ikaw serious ka lang. Meron kang ibang iniisip. Hindi mo inunawa
yung kwento. Kaya ka hindi natatawa. Kaya unawain mo. Tanggalin mo muna yung mga mabigat na problema dyan. Set aside mo yan. Bigay mo sa Panginoon at hayaan mong tulungan tayo ng Panginoon through our pastor. There's no place like CBBC San Pedro. Hindi ko ma-imagine na sa ibang simbahan ako at mayroong ibang pastor na nagpapastor sa akin at aking pinapakinggan. Naka-experience po kaming pumunta sa Pasig Bible Baptist Church kung saan po doon tayo nang galing na simbahan. Alam niyo po yung unang attend ko doon? I feel so lonely. Kasi hindi ko kasama si Ma'am G. Hindi po pala. Na-miss ko syempre yung church. Yung awitan, yung song leader, yung choir, lahat, yung mga ushers. Sabi ko, ba't wala yung mga ushers? Ang nagga-guide doon, mga babae. Dito po kayo. Pangit naman sa mga babaeng kalbo sila, no? Namiss ko yung maraming men na nandyan sa, yung nakikita mo sa simbahan. Nakita mo yung standard ng kasuotan ng mga nandun, personnel na nandun. Sabi ko, I miss CBBC San Pedro. I feel so lonely. Okay lang kaya, first time ako magpe-preach, sabi ko, okay lang kaya ako mag-preach dito? Baka makatisod ako, baka makasakit. Baka may mag-walk out. Doon ako nakaranas na, Brother Pops, pwede ba tayo mag-usap? Pagtas ko mag-preach, pinatatamaan mo ko eh. Sabi ko, para sa lahat naman po yun, hindi lang para sa inyo. Tsaka hindi ko po kilala, hindi ko po alam ang buhay nyo. Hindi po ako chismoso. Sabi ko, sige po, kausapin ko po kayo. Mamayang gabi. Kasi magpipreach pa ulit ako mamaya eh. Kaya umattend siya nung gabi. At talagang pagkatapos ng preaching, inabangan ako. At nag-usap kami. At naayos. Sa CBBC San Pedro, wala namang gumagawa niyan eh. But ikaw, Brother Pops, ha? Talagang pinersonal mo ako. Ha? Siguro, nakinig ka ng walang ganon. Ibig sabihin, naturuan tayo ng ating pastor. Masarap. Sabi nga ng mga preachers, pag nag-preach ka sa CBBC, Preacher's Paradise. Kasi ang mga miyembro ay talagang gising. Sumisigaw ng Amen! Nagbabasa ng Bible. Spiritual. Yung mga nandyan sa CBBC, mga hindi nagmumura yan. Mga walang hangover yan. Hindi yan amoy usok. Maayos ang pag-iisip niyan. Salamat sa Panginoon, meron tayong fellowship dito sa simbahan eh. Meron nga tayong divided Sunday School fellowship mamaya. Makapakinig tayo ng mga testimonies ng mga kasama. Let's enjoy the fellowship with our man of God. Our pastor is no terror. Approachable. Tumatawa naman po siya at ngumingiti ah. Tayo nga minsan ang hindi ngumingiti. And truly, we can attest he is a man of God. Lastly, number 3. Number 1, by following his leadership, by following his fellowship, and number 3, the last, by following his championship. Sigurado sa sports fest natin, ay champion na ang kanyang team. Kaya nga po bibigyan namin siya ng uniform ng North. Biro lang po. East Division. Siguradong champion na yun. Following his championship. Now, sports fest lang po yan, pero merong totoong championship fight. Tignan niyo po sa Bible, sa 1 Samuel. 1 Samuel, chapter 17.
Samuel chapter 17, verse number 4, sabi ng Bible, and there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. So merong champion. Ibig sabihin, itong labanan na ito ay hindi lang to basta labanan ni David and Goliath, but it is a championship fight. Now, verse number 8, hinahamon sila dito, and he stood and cried unto the armies of Israel, said unto them, why are ye come out to set your battle in array? Am not I a Philistine, and ye the servants of Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. Yung champion, yung kaaway, ay naghahamon. At alam natin kung ano yung nangyari dun sa story. So verse number 23, same chapter 17. And as he talked with them, verse 23, behold, there came up a champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words, and David heard them. Salamat, meron tayong pastor na alam niya ang sitwasyon, alam niya kung ano yung pinaglalaban niya, and it is a championship fight. And verse number 32, same chapter 17, verse number 32, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from the youth. And verse number 34, and David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out up after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. And thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. He was speaking in behalf of God. Can you imagine our pastor? He's speaking in behalf of God. There's a somebody, the champion of the world, na siyang naghahamon sa bawat mananampalataya, at ang ating pastor ay tumatayo para ipaglaban ang bawat isa sa atin. And we know the conclusion of the story in verse number 51. The champion went down and he slew him by the sword. Every fight the man of God has is a championship fight. Every family problem is a championship fight. Every young people's problem is a championship fight. Yung children's department natin, pag tiningnan mo ang buhay ng mga bata doon, is a championship fight. Yung buhay ng mga young people is a championship fight. Yung buhay ng mga couples is a championship fight. Yung buhay ng mga pamilya is a championship fight. He's fighting for our family. He's fighting for the vision of God and for the next generation. How about the next generation? It is a life and death situation. Marami nang napapahamak ng mga kabataan ngayon. Napapahamak gawa ng barkada. Napapahamak gawa ng impluensya ng sanlibutan. Pero anong meron tayo sa April 28 to May 1? National Baptist Youth Conference. Ito ay para sa mga kabataan at ipaglalaban sila ng ating pastor. Sa mga magulang, samahan natin ang ating pastor. Huwag natin silang pakawalan at hayaan natin gawin nila kung anong gusto nila. Ipaglaban natin sila. There will come a time, there will be unmanageable situations in our lives. Catastrophes, storms, pandemic. Alam natin pinaglaban tayo ng ating pastor. Maraming marital problems, pero pinaglalaban tayo ng ating pastor. Pinapanalangin niyang bawat isa. Nire-reconcile na magkaayos. Hindi magkahiwalay na lang. We have failures in life. Sometimes meron tayong problema sa trabaho natin. Sometimes meron tayong mga discouragements.
Sometimes meron tayong mga disappointment, siguradong pwede nating harapin ang ating pastor at sabihin natin sa kanya kung ano yung nasa loob natin. And for sure, God will give wisdom with our pastor kung paano tayo i-deal. It is a championship fight. Huwag nating hayaang tayo lumubog at matalo sa labanan. Inaagaw tayo ng dyablo. What we have is a championship fight. In every generation, there is always a man of God na ginagamit ng Diyos. During the 1700s, ginamit niya si George Whitefield, si William Carey, si Adoniram Hudson, si Charles Finney. During the 1800s, ginamit niya si D.L. Moody, Hudson Taylor, Billy Sunday, J. Frank Norris. During the 1900s, ginamit niya si Billy Sunday, ginamit niya si Dallas Billington, si Jack Hyles, Lee Robertson, si Dr. Roy Thompson, si Pastor Remigio Ala, si Pastor Eddie Porto, Pastor Fortunato Hernandez. Can you imagine what a great privilege up to this generation that we have right now? We better be thankful that we have a man of God who is fighting for championship in this generation. One of these days, our pastor will pass this fight. It may be with the Sunday school kid na nandun sa old building. Pag hindi natin sinamahan ang ating pastor, we are going to lose the next generation. Kaya nga hinahamon niya kahit mga seniors, paglaban natin to. Siya ay senior na rin eh. Pinaglalaban eh. Yun lang, sumang-ayon tayo eh. Malaking encouragement na sa kanya eh. Eh, meron tayong gustong labanan at tayo pa yung tatanggi. Parang hindi na natin kaya ang pastor. Pahinga na tayo. Sige, pastor, hanggat kaya natin, gawin natin. Tutulong kami, mananalangin kami, susuporta kami. Tama po yan, pastor. Alagaan natin yung susunod na henerasyon. We can follow God through the man of God by following His championships. The last verse na aking bubuksan, Hebrews chapter 12. I would like to end with these verses. Hebrews chapter 12, verse number 9. Sabi ng Bible sa verse 9, be not carried about, chapter 12, verse 9. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. Verse 11. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Wherefore lift up the hands which hang down, and feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Can you imagine? Wala bang naging mabuting epekto sa atin sa pagsunod natin sa ating pastor? At kung paano natin hinayaan ang Diyos through our pastor? Kung saan niya tayo dinadala at yung mga dapat nating ipaglaban, yung minsan parang ayoko pastor, parang hindi ko kaya yan. Pero sabi natin, pastor, sige, gawin natin! Buong tapang! Keep on! Sabi mo, parang ayoko mag-soul winning, may problema. No, keep on winning souls. Parang ayoko nang dalhin yung pamilya ko simba. No, dalhin mo lang sila. Invite mo sila sa church. Huwag kang titigil. Walang panahon para tumigil. Wala bang magandang nangyari sa atin? Ang gusto ng Diyos mangyari sa atin yung peaceable fruit of righteousness. Nauuwi tayo sa langit.
Panginoon, nagawa ko po yung responsibility ko. Salamat, meron kaming church. Salamat, may bahay. Salamat, meron kaming man of God. He help us with our lives. Let's follow God through our man.